Tuluyan ni David ng ganitong panaghoy, si Saul at si Jonathan na kaniyang anak, at kaniyang ipinaturo sa mga anak ni Juda ang awit sa pamamana. Ang iyong kaluwalhatian, O Israel, ay napatay sa iyong matataas na dako. Kayong mga bundok ng Gilboa, huwag magkaroon ng hamog o ulan man sa inyo. Sapagkat diyan ang kalasag ng makapangyarihan ay nahagis. Si Saul at si Jonathan ay nag-ibigan at nagmagandahang loob sa kanilang kabuhayan, at sa kanilang kamatayan sila'y hindi naghiwalay. Sila'y lalong maliliksi kaysa mga agila, sila'y lalong malalakas kaysa mga leon. Ako'y namanglaw dahil sa'yo, kapatid kong Jonathan. Naging totoong kalugod-lugod ka sa akin. Ano't nangabuwal ang mga makapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian. O Israel, ay napatay sa iyong matataas na dako. Ano't nangabuwal ang mga makapangyarihan sa gitna ng pagbabaka, at nangalipol ang mga sandata na pandigma. At nagusisa si David sa Panginoon na nagsasabi, ahon ba ako sa mga bayan ng Juda? At sinabi ng Panginoon sa kaniya, umahon ka. At sinabi ni David, saan ako aahon? At kaniyang sinabi, sa Hebron. At nagsipa roon ng mga lalaki ng Juda, at kanilang pinahira ng langis. Doon si David upang maging hari sa sambahayan ng Juda. Ano't nangabuwal ang mga makapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian. O Israel, ay napatay sa iyong matataas na dako. Ano't nangabuwal ang mga makapangyarihan sa gitna ng pagbabaka, at nangalipol ang mga sandata na pandigma. At nagsugo ng mga sugo si David sa mga lalaki sa Jabes Galaad, at sinabi, pagpalaing nawa kayo ng Panginoon na kayo'y nagpakita ng kagandahang loob na ito sa inyong Panginoon, sa makatuwid bagay kay Saul, at inyong inilibing siya. At ngayon naway pagpakitaan kayo ng Panginoon ng kagandahang loob at katotohanan. Magsilakas nawa ang inyong mga kamay, at kayo naway
maging matatapang. Ano't nangabuhay ang mga Bumangon si David at yumahon, nakasama ng buong bayan, upang iyahon ang kaban ng Diyos na tinatawag sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. At si David at ang buong sangbahayan ni Israel ay nagsitugtog sa harap ng Panginoon, ng mga alpa at ng mga salteryo at ng mga bandereta at ng mga simbalo. At iniyahon ni David ang kaban ng Diyos hanggang sa bayan ni David na may kagalakan. At nagsayaw si David ng kaniyang buong lakas sa harap ng Panginoon, at iniyahon ng buong sangbahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon na may hiyawan at may tunog ng pakakak. At kanilang ipinasok ang kaban ng Panginoon at inilagay sa kanyang dako. At pinaspasan ni David ang bayan sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. At ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman, kaya't ikaw ay dakila, o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo, o may ibang Diyos pabukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo: Kinuha kita mula sa kulungan ng tupa, upang ikaw ay maging pangulo sa aking bayan, sa Israel. At ako'y sumaiyo saan ka man naparoon, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, at aking itatatag ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailanman. At ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay matitiwasay magpakailanman sa harap mo. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman, kaya't ikaw ay dakila, o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo, o may ibang Diyos pabukod sa iyo, ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig. Nang magkagayoy ang haring si David ay pumasok at umupo sa harap ng Panginoon. At kanyang sinabi, sino ako, o Panginoong Diyos? At ano ang aking sambahayan na
dinala sa ganiyang kalayo. At ngayon, O Panginoong Diyos, Ikaw ay Diyos, at ang iyong mga salita ay katotohanan. Kalugdan mong pagpalain ang sambahayan ng iyong lingkod upang mamalagi magpakailanman. Ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman, kaya't ikaw ay dakila, O Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo, o may ibang Diyos pa bukod sa iyo. Ayon sa lahat na aming naririnig ng aming mga pakinig. Pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. At naghari si David sa buong Israel, at iginawad ni David ang kahatulan at ang katuwiran sa kanyang buong bayan. At kinuha ni David ang mga kalasag na ginto at dinala sa Jerusalem, na itinalaga ni David sa Panginoon. At sinabi ni David, may nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan. At sinabi ni Siba sa hari, si Jonathan ay may isang anak pa, napilay ang kaniyang mga paa. Nang magkagayoy nagsugo ang haring si David, at ipinakuha si Mephibosheth. At siya'y naparoon kay David, at nagpatira pa sa kanyang harap, at nagbigay galang. At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama, at aking isasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo. At ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. At siya'y nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong lingapin akong isang asong
patay. Nang magkagayoy, tinawag ng hari si Siba at sinabi, lahat ng nauukol kay Saul at sa buong kanyang sangbahayan ay aking ibinigay sa anak ng iyong Panginoon. At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama at aking isa sa uli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa'yo. At ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang at pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya pumaroon. Si Mephiboset na anak ng iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking dulang. Gayon tumahan si Mephiboset sa Jerusalem sapagkat siya'y kumain palagi sa dulang ng hari at siya'y pilay sa kanyang dalawang paa. Ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang. Sinugo ng Panginoon si Nathan kay David at nagsabi sa kanya, may dalawang lalaki sa isang bayan, ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay liban sa isang munting korderong babae na kaniyang binili at inalagaan at sa kaniya'y parang isang anak. At ang galit ni David ay nagala na mainam laban sa lalaki. At sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking yaon. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel, at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. Bakit ngayong niwalang kabuluhan ang salita ng Panginoon? At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan.
habag. Ipinanalangin nga ni David sa Diyos, at si David ay nag-aayuno at humihiga buong gabi sa lupa. At kanyang sinabi, samantalang ang batay buhay pa, ako'y nag-aayuno at umiiyak, sapagkat aking sinabi, sino ang nakakaalam kung maaawa sa akin ang Panginoon? At siya'y nagtiwala sa habag ng Panginoon. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Sino ang nakakaalam kung maaawa sa akin ang Panginoon? Sapagkat ang Panginoon ay mapagbiyaya at puspos ng habag. Nang magkagayoy, bumangon si David sa lupa at naligo, at nagbihis ng kaniyang suot. At siya'y naparoon sa bahay ng Panginoon at sumamba. At inaliw ni David si Batsheba na kaniyang asawa. At siya'y nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kaniyang pangalan na Solomon. At minahal siya ng Panginoon. Inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Naparoon ang isang sugo kay David na nagsasabi, ang mga puso ng mga lalaki ng Israel ay sumusunod kay Absalom. At sinabi ni David sa lahat ng kanyang mga lingkod na nasa kanya sa Jerusalem, magsibangon kayo at tayo'y magsitakas, at lumabas ang hari at ang buong bayan na kasunod niya. At sumagot si Itay sa hari at nagsabi, buhay ang Panginoon at buhay ang aking Panginoon na hari. Tunay na kung saan dumoon ang aking Panginoon na hari, maging sa kamatayan o
sa kabuhayan ay doroon naman ng iyong lingkod. At ang buong lupain ay umiyak ng malakas, at ang buong bayan ay tumawid sa batis ng Cedron. At sinabi ng hari kay Sado, ibalik mo ang kaban ng Diyos sa bayan. Kung ako'y makakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon, Kanyang ibabalik ako at ipakikita sa akin ang kaban at ang Kaniyang tahanan. Ngunit kung sabihin niyang ganito, hindi kita kinalulugdan. Narito ako'y nandito, gawin niya sa akin ang inaakala niyang mabuti. At umahon si David sa ahunan, sa bundok ng mga olibo, at umiiyak habang siya'y umaahon. At ang kanyang ulo ay may takip, at lumalakad siya na walang suot ang paa. At ang buong bayan na kasama niya ay nagsisiiyak habang sila'y nagsisiyahon. At sinabi ni David, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo. At sinabi ng hari kay Sado, ibalik mo ang kaban ng Diyos sa bayan. Kung ako'y makakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon, Kanyang ibabalik ako at ipakikita sa akin ang kaban at ang Kaniyang tahanan. Ngunit kung sabihin niyang ganito, hindi kita kinalulugdan. Narito ako'y nandito, gawin niya sa akin ang inaakala niyang mabuti. At nangyari nang si David ay dumating sa taluktok ng bundok, na doon sinasamba ang Diyos. Hindi kita kinalulugdan. Narito ako'y nandito, sa kamay ng Panginoon ang aking buhay at ang aking kaharian. Ang Kaniyang kalooban ay aking tatanggapin. Gawin niya sa akin ang inaakala niya mabuti. At ang hari ay nagutos kay Joab at kay Abisai at kay Itay, na nagsasabi, inyong gamitan ng kaawaan, alang-alang sa akin ang binata sa makatuwid bagay si Absalom.
At narinig ng buong bayan nang ipagbilin ng hari sa lahat ng punong kawal ang tungkol kay Absalom. At sinabi ng hari sa kanila kung ano ang inaakala ninyong mabuti ay aking gagawin. At ang hari ay tumayo sa tabi ng pintuang bayan. Si David nga ay nakaupo sa pagitan ng dalawang pintuang bayan. At ang bantay ay sumampa sa ibabaw ng pintuang bayan sa kuta at tumingin. At tumawag si Ahimaas at nagsabi sa hari, lahat ay mabuti. At siya'y nagpatira pa sa lupa sa harap ng hari at nagsabi, purihin ang Panginoon mong Diyos na nagbigay ng mga lalaki laban sa aking Panginoon na hari. At ang hari ay nagulumihanan at sumampa sa silid na nasa ibabaw ng pintuang bayan. At umiyak at habang siya'y umayaon, ganito ang sinasabi niya, o anak kong Absalom, anak kong Absalom, manonaway akong namatay na kahalili mo. O Absalom, anak ko. At narito ang kusita ay dumating, at sinabi ng kusita, balita sa aking Panginoon na hari, sapagkat iginanti ka ng Panginoon sa araw na ito doon sa lahat na nagsibangon laban sa iyo. Iginanti ng Panginoon ang kaniyang lingkod sa kaniyang mga kaaway. At ang hari ay nagulumihanan at sumampa sa silid na nasa ibabaw ng pintuang bayan. At umiyak at habang siya'y umayaon, ganito ang sinasabi niya, o anak kong Absalom, anak kong Absalom, manonaway ako ang namatay na kahalili mo. O Absalom, anak ko. Kung ano ang inaakala ninyong mabuti ay aking gagawin. Sa kamay ng Panginoon ang aking kalumbayan at ang aking pananangis. Iginanti ng Panginoon ang hari doon sa lahat na nagsibangon laban sa Kanya. Ngunit ang puso ng ama ay nananakhoy sa kaniyang anak. O Panginoon, aking ipinagkakatiwala sa iyo.
aking dalamhati. Kanyang ikiniling ang puso ng lahat ng mga lalaki ng Juda na parang puso ng isang tao, na ano pat sila'y nagsipagsugo sa hari, na nagsisipagsabi, Ikaw ay bumalik at ang lahat ng iyong lingkod. sa gayoy bumalik ang hari. At naparoon sa Jordan, At ang Juda'y naparoon sa Gilgal, upang itawid ang hari sa Jordan. at si Semei na anak ni Gera ay nagpatira pa sa harap ng hari nang siya'y makatawid sa Jordan. At sinabi niya sa hari, Huwag paratangan ng kasamaan ako ng aking Panginoon, sapagkat nalalaman ng iyong lingkod na ako'y nagkasala, kaya't narito ako'y naparirito sa araw na ito, na una sa lahat ng sambahayan ni Jose, upang lumusong na salubungin ang aking Panginoon na hari. at sinabi ni David, ano ang ipakikialam ko sa inyo, mga anak ni Sarvia, Na kayo'y magiging mga kaaway ko sa araw na ito. May sino man bang papatayin Sa araw na ito sa Israel, sapagkat di ko ba talastas na ako'y hari sa araw na ito sa Israel. At sinabi ng hari kay Semei, ikaw ay hindi mamamatay, at ang hari ay sumumpa sa kanya. At si Mephiboset na anak ni Saul ay lumusong, na sinalubong ang hari, at siya'y sumagot, Ang Panginoon kong hari ay kaya ng isang anghel ng Diyos. Gawin mo nga kung ano ang mabuti sa iyong mga mata. At sinabi ni Mephiboset sa hari, ipakuha mo sa kanya ang lahat, Yaman ang aking Panginoon na hari ay dumating na payapa sa kaniyang sariling bahay. At sinabi ni David, ano ang ipakikialam ko sa inyo, mga anak ni Sarvia, na kayo'y magiging mga
siya'y tumawid sa Jordan, nakasama ng hari upang ihatid niya siya. At ang buong bayan ay tumawid sa Jordan. At ang hari ay tumawid, at hinagkan ng hari si Barzillai, at pinaspasan siya, at siya'y bumalik sa kanyang sariling dako. Ikaw ay hindi mamamatay. At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon. Nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kanyang mga kaaway. At kanyang sinabi, ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid bagay aking, ang Diyos ang aking malaking bato, na sa Kanya ko'y manganganlong. Ako'y tatawag sa Panginoon, na karapat dapat purihin. Sa Ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Diyos, at Kanyang dininig ang aking tinig mula sa Kanyang templo. Ang Panginoon ay buhay, at purihin nawa ang aking malaking bato, at itanghal nawa ang Diyos na malaking bato ng aking kaligtasan. Sapagkat sino ang Diyos liban sa Panginoon, at sino ang malaking bato liban sa ating Diyos. Kaya't pasasalamat ako sa iyo, O Panginoon, at aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. Sapagkat ikaw ang aking ilawan, O Panginoon, at liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. Tungkol sa Diyos, ang Kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok, siya'y kalasag sa lahat ng sa Kanya'y kumakanlong. Ang Panginoon ay buhay, at purihin nawa ang aking malaking bato, at itanghal nawa ang Diyos na malaking bato ng aking kaligtasan. Sapagkat sino
ang mga huling salita ni David. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko, at ang kanyang salita ay sumaaking dila. At ipinagtayo doon ni David ng dambana ang Panginoon, at naghandog ng mga handog na susunugin. Sa gayoy na dalanginan ang Panginoon dahil sa lupain. Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya kay David, at sa kanyang binhi magpakailanman.